Sa pagpapatuloy ng ating kwento, si Terra ay nadala na nga ni Pirena sa mundo ng Encantadia. Sila ay sinalubong ng masaya. Ako'y nagagalak na makilalang anak ni Sangre Danaya. Pinangunahan ng pinakamatanda at pinuno na si Lolo Imaw ang pagbati kay Terra. Ngunit naguluhan si Terra dahil sa mga iba't ibang anyo ang kanyang nakikita. Nakita ni Terra ang dalawang cute na nilalang. Sa sobrang cute nito ay agad silang nilapitan ni Terra upang hawakan at sa likod naman niya ay may dumating na isa pang nilalang upang bumati sa kanilang tagapagligtas. Pero imbes na magalak, kabaliktaran ang naging reaksyon ni Terra. Pero sinabi naman ni Pirena na ang nilalang na iyon ay mabait at pwede niya ding hawakan. At sunod na dumating ay nilalang na tila isang elepante. Lumapit ito kay Terra upang magpahipo at may isa pang dumating na nilalang. Maligayang pagdating sa Encantadia, Sangre Terra. Ang lahat ay nagtipon upang batiin si Terra. Napunta ang eksena sa kaharian ni Mitena kung saan ay pinulong niya ang kanyang mga kawal. Ang ganyang general ay nangako na huhulihin ang mga taksil, ngunit humihingi din ito ng kapalit. Mabigyan sana ako ng pagkakataon pamunuan ng isa sa mga kaharian. Ngumiti lang si Mitena na para bang may gustong sabihin pero tinawag niya si Anaka at dito niya inutos ang paghuli sa mga taksil. Agad namang nagpasalamat si Anaka sa tiwala. Ika'y humayo na kasama ng mga kawal. Si Anapa at mga kawal ay tutungo ng Acelades. Lubos namang nainsulto ang general dahil si Anaka ay sumunod sa reyna ng walang hinihinging kapalit. At pinalabas ng reyna ang kanyang mga kawal dahil gusto niyang mapag-isa. Samantala, nalipat ang eksena kay Pirena at Terra na mukhang handa na upang iligtas ang mga bihag at sangre na si Flamara at Adamos. Pero nagtatalo ang dalawa. Wika ni Pirena ay, bakit mo laging dala ang bagay na nasa iyong likod? Wika naman ni Terra ay, itong bag na dala ko ay nandito lahat ng kailangan ko. Kinumpiska ni Pirena ang bag ni Terra upang makagalaw sila ng mabilis. Napunta ulit ang eksena kay Mitena habang siya ay nagpapahinga. May naramdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Pasigaw na wika ni Mitena, "Nasaan ako?" Sa kabilang banda ay tila naghihintay ang kanyang kapatid na si Cassiopeia. Gulat na gulat ang dalawa at wika ulit ni Mitena, "Nasaan ako?" Wika naman ni Cassiopeia, "Tayo ay nasa Hiraya kung saan nagkita tayo dahil sa panaginip." Lapastangan, pasigaw na wika ni Mitena. "Ika'y huminahon," sabi ni Cassiopeia. Agad nilabas ni Mitena ang kanyang sandata upang gamitin ang kanyang mahika upang mawalan ng bisa ang Hiraya para makabalik na siya sa tunay na diwa. Agad niyang pinasabog ang kanyang mahika. Nakabalik na nga siya sa kanyang diwa, ngunit malungkot si Cassiopeia dahil nakita niya na puno pa din ng galit ang kanyang kapatid.